Mr. Chair. Ilan po ito sa mga gusto namin ibahagi, mga huling pananalita ng aming mga biktima. Maawa na po kayo, may test po ako bukas. Galing po yan kay Kian de los Santos, 17 years old na pinatay. Tatay, bakit ako binaril ni Omar? Galing po yan kay Aldrin Pineda, 13 years old, pinatay. Pangarap ko maging pulis tulad ng papa ko. Ito po ay si Micah Olpihan, 4 na taon. Wala po kaming kasalanan. Sinambit po ni Jemboy Baltasar, 17 years old. Ito po ang mga batang pinatlang ng mga pulis. Hindi kailanman maaring sabihin na collateral damage at shit happens, gaya ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Buhay ang pinag-uusapan, hindi operation. Ang katotohanan ay ang patayan ng war on drugs ay war against the poor and the poorest of the poor. Yung mga statistics po namin sa aming foundation, pinapakita po na meron po kaming under our care 300 families. Mula dito sa 300 pong figure ay 132 ang may drug history at inamin nila yon, ngunit ang iba ay wala. 0 or walang mga nagdodroga nung pinatay sila. 0 ang nanlaban at ang lahat sila madudumi ang paa. So ang maliit lang po ang aming foundation, Mr. Chair, ang program Paghilom, ngunit meron po kaming 261 orphans na tinutulungan sa educational assistance. Meron po kaming 312 na families na tinulungan para in journeying with them in their grief. Ang pinakahuli po naming proyekto ay magtayo ng isang memorial site for the EJK victims. This is the first EJK memorial site sa Dambana ng Paghilom. Inalok po sa amin ni Bishop Ambo, now Cardinal Ambo David. Nalaman po kasi namin, Mr. Chair, na karamihan sa mga pamilya namin, nung pinatay ang kanilang mahal sa buhay, ay nagre-renta lang po sila ng yung tinatawag na apartment for rent, yung mga nicho. After 5 years pala, ay kung hindi mo makukuha yung mga buto o yung body, ay nilalagay lang po sa sako, walang label, walang pangalan, at nilalagay lang po sa alis. At hinabol po namin to, nag-fundraise po kami para i-exhume yung mga body. So far, we've exhumed 105. At nalaman din po namin doon sa autopsy ni Dr. Raquel Fortun na almost 95% ng inautopsy niya ay hindi natural cause, kagaya ng binanggit kanina. Hindi natural cause ang kinamatay nila, kundi mga bala. At pinapakremate po namin to at nilalagay sa urn para magkaroon ng dignified burial. Ilan po to sa aming mga proyekto, tumutulong sa mga pamilya, pero iilan lang po ang natutulungan namin, kaya 312 is only not even 1% of the 6,000 na sinasabi ng PNP na namatay o pinatay dahil sa tokhang. So, sana bahagi din si aming field coordinator na Uncle Kian de los Santos. Magandang hapon ho sa lahat. Ako po si Randy de los Santos. Ako po ay field coordinator sa program Paghilom. Sa akin pong pagbisita sa mga kapwa namin biktima, gusto ko lang ho ibahagi na kadalasan po sa kanila ay hindi nanlaban. Kadalasan po sa kanila ay talagang pinatay. At nakalulungkot po na sa loob ng 6 hanggang 7 taon ay naging madamot sa kanila ang pagkuha po ng mga dokumento. Kagaya ho ng mga police report, hindi ho sila nabibigyan. Ganoon din po, nakita din namin sa aming ginagawa sa program Paghilom, na yun nga po yung binanggit ni Tatay Bailon. No, may mga na-dokumento po si Dr. Fortun na hindi ho tila sa akin pong personal na pagtingin ay hindi ho tamang pag-iimbestiga
At alam ho naman ng lahat, di na ako gagamit ng iba pa, yung sa aking pamangkin na si Kian, makalipas po, Mr. Chair, ng ilang taon, ay may bala pa hong nakuha si Dr. Fortun. No, nakagugulat po yon. Kasi dumating na sa Senado, humingi na rin kami ng tulong sa Public Attorney's Office upang i-autopsy. Makalipas po ng ilang taon ay may nakita pa rin bala. At kadalasan po sa aming mga tinutulungan sa program paghilom ay pinapipirma po yung mga pamilya ng mga waiver po na hindi na sila magsasampa ng kaso. At kadalasan po na nakita ko din sa aking pakikipag-ugnayan sa kanila na hindi ho naimbestigahan yung mga kaso nila ng pagpatay, lalo't higit po, Mr. Chair, yung mga police operation, yun po ang banggit ng pamilya. Kaya po sana matingnan din ang bagay na ito at matulungan po kami mga pamilya ho ng biktima. Maraming salamat po at magandang hapon. Thank you, Mr. Chair. So, Mr. Chair, yun po yung mga victims. Okay. Sige. Wala naman may presentation, so we Yes, will... last na lang siguro, Mr. Chair, si Jane Lee po. Sige, Miss Lee. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jane. Ang biktima po sa akin ay ang asawa ko. Pinatay po siya ng riding in tandem noong March 20, 2017. Kami po ay may 3 anak na pare-parehong nag-aaral ng mga panahon na yon. Pero bago po yun, noong 2016, marami pong patayan doon sa lugar namin. Ang Bagong Silang po ang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Kaya po, sa sobrang dami po na mga phase o area, bawat po may mga areang namamatay ay talaga naman pong nababalitaan. Bawat lugar o kasulok-sulukan ng patwalk, sabi nga po nila. Yung iba pong mga namatay noong 2016 ay kilala ko po, kapitbahay, meron pa pong kumpare, kaibigan. At noong mga panahon na yon, kasama ko po yung asawa ko na nakikidalamhati. Pumupunta po kami doon sa mga pamilya na namatayan kasi kilala po talaga namin sila. Kaya hindi ko po inaakala na noong 2017 ay magiging biktima din po ng patayan o ng EJK yung asawa ko. March 20 po nung gabi na yon, habang ako po ay magsusundo sa paaralan ng anak kong babae, yung asawa ko po ay jeepney driver, inaabangan po niya yung jeep na ibabiyahe niya the next day. At nung nakita po kami sa kahabaan ng kalsada ng natawag na Langit Road, sabi niya po sa akin ay mauna na akong umuwi dahil nga po inaabangan niya yung jeep. Nauna na po kaming umuwi kasama nung anak ko. Hindi ko po inisip na may mangyayaring masama sa kanya kahit na po doon sa lugar kung saan kami huling nagkita, huling nag-usap, ay may mga ilang napatay na po doon sa kinatatayuan niya mismo. So kinabukasan ko na po talaga nalaman na patay na siya. Parang ganun lang po kabilis na kausap ko pa po siya, pero kinabukasan po ay wala na po ng damit na isusuot niya. Hindi po ito katulad ng ibang mga storya ng mga kakilala ko na kinakwento nila po sa akin na pumasok yung pulis sa bahay nila o yung mga armadong kalalakihan na hindi nila kilala. Ang sabi po sa akin ng mga nakakita ay nakamotorsiklo at bigla na lang pong binaril yung asawa ko nang nakatalikod. Siyempre po sa takot ng mga panahong yon, hanggang ngayon wala pong gustong tumistigo. Kaya kahit gusto ko pong magsampa ng kaso, ipakita po sa mga anak ko at sa pamilya ko na gusto ko po talagang magkaroon ng hustisya, yung pagkamatay niya, ay wala po akong magagawa dahil riding in tandem nga po. Kaya po sa dami ng napatay po noong 2016 hanggang sa panahon po ng dating Pangulong Duterte, yung Rise Up po nagpunta sa community, na-organize po yung mga pamilya. Doon po nagsimula na nagkakilala kami. At iyon po yung naging dahilan na nagkakilala kami at nagsimula po
na magsalita kami para sa mahal namin sa buhay dahil talaga naman pong sino pong magsasalita para sa kanila. Kaya po, nung dumating po yung pagkakataon na ito na nagkaroon po ng pagdinig, willing po kami talagang magsalita kahit na po napakahirap para sa amin na balik-balikan yung istorya. Wala po kaming magagawa. Katulad po nang wala na kaming nagawa na pinatay na po sila. Parang sinasabi na lang po talaga namin sa sarili namin na nag-iimbestiga. Kaya kahit po paulit-ulit po kami nasasaktan, ito na lang po yung tangi namin magagawa para po yung part ng mga pamilya ay talaga naman pong manaig at yung katotohanan lang po yung sasabihin namin. Kaya marami pong salamat sa committee, sa iba't ibang committee, lalo na po sa Committee on Human Rights na nagbibigay po sa amin ng pag-asa na sa pagkakataong ito madidinig po ng taong bayan yung mga pamilya ng biktima. Kaya po inaasahan namin at talaga naman tumututok po kami at isa rin po itong proseso para sa pamilya namin dahil kailangan po namin ipaliwanag sa mga anak namin bakit hanggang ngayon po nagsasalita kami kahit ilang taon na po yung nakalipas at kahit po maraming mga nangyayari sa bansa ngayon ay hindi po kami nagpapa-apekto bagamat nilalakasan po namin yung loob namin na sa pamamagitan ninyo magkakaroon po kami ng tinig at kalaunan po talaga makamit na mga pamilya yung hustisya, yung katarungan sa pamamagitan po ng mga abogado namin, yung NUPL lawyers, yung Rise Up at higit po sa lahat sa House of Representatives na naniniwala na kami po talaga ina-acknowledge po ng committee ito na meron po talagang paglabag sa karapatang pantao. Kaya salamat po sa inyo. Yung mapakinggan nyo lamang po kami ay malaking bagay na dahil talaga pong ang hirap po ng buhay, mas lalo pa pong humirap kung yung naging biktima ay breadwinner. Okay. Mahirap pong maging Sige. solo parent, mahirap po. Hindi ko po maipaliwanag kung gaano kahirap, pero wala na pong hihirap kung kami po ay hindi mapakinggan. At kung mauulit po ito sa mga darating na panahon, mas mahirap po yun. Kaya kahit po sa namin na nahihirapan kami na magsalita, ito po yung tangi namin magagawa.